Okay, hello po and welcome sa isang namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-uusapan lang naman natin yung korupsyon na nangyayari dyan sa Senado. Actually, hindi nga sa Senado kasi nangyayari ito sa RTIA. Okay? At hihiram lang din tayo ng video kay Gossip Central. Okay? So, share ko na to. Ang title nito is 99.99% manggigigil ka sa ginawa ni Raffy Tulfo ngayong araw, April 23. Pinag-uusapan ni Chupaing Tulfo itong issue mas pinrioritize niya kaysa sa mga hearing sa Senate. At ating napag-alaman na hindi na pumapasok si Idol Raffy sa Senado dahil nung Lunes nakita natin siya naka-live sa programang RTIA at hanggang Huwebes i-complete attendance niya yata yung paglabas niya sa RTIA. No holding back na. Dati ang sinasabi niya lang ay Monday, Tuesday, Wednesday nasa Senado and Thursday, Friday sa RTIA. Ngayon, kapalan na ng muka. At nagsimula ng Lunes, nasa RTIA hanggang Huwebes, nasa RTIA pa rin. This week, ang daming ginawang hearing. Ni isang hearing, walang Raffy Tulfong muka ang nakita natin. Dahil nandoon siya, mas pinrioritize niya ang RTIA. At bakit nga ba? Ngayon, Biyernes, sa tingin ko, hindi rin siya absent. Wala, pakapalan na ng mukha Raffy Tulfo no? Sa tingin ko, ang dahilan ay si Atty. Libayan. Okay? Bakit natin nasabi na dahil kay Atty. Libayan na nandiyan siya kay Raffy Tulfo in action? Kasi sa tingin ko, yung pinaglalaban ni Atty. Libayan na katotohanan sa channel niya umi-effective, namumulat na ang mga tao sa mga kasinungalingan ni Raffy Tulfo sa programa niyang Raffy Tulfo in action. Nananalo na si Atty. Libayan sa laban kontra misinformation tungkol sa programa niya. Okay? May mga nakikita tayong mga charts ng Raffy Tulfo in action na bumabaksak na nga yung channel niya. And in fact, yung percentage na from 27 million subscribers iilan lang yung views niya. Kaya pabaksak na. And at the same time, kailangan niyang pataasin. Yun naman ay aking obserbasyon dito sa nangyaring to. Kasi sobrang dami na rin ng mga namumulat at sobrang dami na rin na nagki-criticize kay Senator Raffy Tulfo. Katulad ni Rodante Marcoleta tsaka sina Secretary Atty. Paras unti-unti rin na naisa sa publiko kahit dahan-dahan sa mainstream media na ipapalabas itong mga sinungalingan na to na pinagagagawa ng RTIA at least may epekto sa laban against misinformation. Yun yung success na sinasabi ko na nakakamit ngayon ni Atty. Libayan dahil nga pababa na yung views niya, yung mga engagement ng RTIA kailangan niyang isalba yung programa niya in the cost of mag-absent siya whole week sa Senado. At bakit din? Kasi sa Senado, onti lang naman din yung views ng mga Senate hearing, nakakapagpahiya siya doon ng mga tao. May power siya na ipatawag lahat ng gusto niyang ipatawag ng mga police, mga government officials. Pero yung pag-grandstanding na doon, unti-unti na mumulat din yung mga resource person na kaya nilang umalma sa mga akusasyon ni Raffy Tulfo and nawawalan na rin siya ng power dun Alam mo yan? Yung power niya na mag-akusa na hindi tama, na mumulat na rin yung mga tao na hindi tama. At kayang-kaya niya lang gawin yon sa programa niya sa RTIA na bumabaksak. Yung programa niya bumabaksak, kanya kailangan niyang isalba para tumaas ulit yung engagement, tumaas ang mga views dahil nandoon siya. Pag wala siya doon, baksak ang views, wala nanonood, and then eventually kailangan niyang remedyohan bago it's too late. Sa tingin ko, kahit na araw-arawin niya yun, oo, may mga nagsasabi na conflict of interest nga yung ginagawa ni Raffy Tulfo. Pero sa tingin ko, hindi importante sa kanya yung ginagawa niya sa Senado dahil alam niyang malakas siya sa Senado. Okay? Mga tao takot sa kanya sa Senado. Kaya kahit na hindi siya pumunta, parang siguro iniisip ng mga taga-Senado, yung mga katrabaho niya sa Senado, mas mabuti pang wala ka sa Senado Kung hindi, may mapapayang tao, may mag-aakusa sa mga resource person, yung mga kapwa-senador niya oo at oo na lang nang hindi nila kinokontra si Raffy Tulfo. Parang ganun, di ba? And dito naman sa Raffy Tulfo in action, alam mo yun, sa sobrang successful na rin na ginagawa natin na pag-criticize para sa tama, naapektuhan na yung views, yung pag-iisip ng mga tao sa programa niya, na fake
yung programa niya, kailangan i-revive ni Raffy Tulfo in a cause ng kailangan niya mag-absent sa Senado at pataasin uli yung credibility niya sa mga tao dahil nandoon siya. Yung mismong mga tao ang makakausap niya, ang kakausapin siya, 'di ba? Pero katulad ng mga sinasabi natin na ito ang pruweba, ang ebidensya na pansariling kapakanan ang iniisip niya dahil ang pagtulong niya, sabihin na nating tulong, okay? Quote and unquote, sa RTIA ay piling tao lamang. Imbes na pagka nagtrabaho ka sa Senado, ang natutulungan mo ay buong Pilipinas. 'Di ba? Nagkakaroon ng problema sa energy. Bakit hindi ka magpatawag ng hearing para matulungan, mapadali yung mga kailangan asikasuhin sa pagresolba ng energy? Okay? Pagka umattend ka ng mga hearing sa Senado, para yun sa kinabukasan ng buong Pilipinas. Hindi katulad ng pag pumunta ka dyan sa RTIA, sinong nare-resolbahan mo ng content mo? Yung kabitan, yung naging issue rin, naging sikat na issue rin na 500 pesos na hinihingi ng anak sa ama na hirap din magtrabaho. Yun yung gusto nyong resolbahin. Napili lang sa programa mo. Imbis na magtrabaho ka sa Senado, ang natutulungan mo ay yung buong Pilipinas. 'Di ba? Yun yung sad truth, yung katotohanan na hindi naiintindihan ng mga Tulfo fanatics, mga ampalaya. Kaya mas gusto nila si Tulfo nandoon sa RTIA. At ginagawa yung trabaho niyang newscaster kaysa yung magtrabaho siya sa Senado at magpasa ng mga batas. Kaya sa tingin ko, is war against misinformation ng programa at yung mga ginagawa niya sa RTIA ay nagkakaroon na ng bunga sa laban natin. Di ba? Yun naman ang gusto natin pagpakalap ng tamang impormasyon at imulat sa mga Tulfo fanatics, sa mga ampalaya na hindi tama yung mga pinagagagawa at pinagsasasabi ni Raffy Tulfo. Okay? So yun, sana mamulat na kayo. Kawawa mga Pilipino sa Pilipinas. Okay? At yun, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa video natin ngayong araw. At hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ciao, ciao!